Kasi yung tinanggal natin to, ang hugot niya is ano lang, mas 40. So maluwag. Carbon chroming, yan, Hado super concentrate. So carbon 60. So Hado po ito. Hado engine treatment na industrial. Ito yung kantar guys. Kanina napaka-gravel ka. Ngayon medyo tahimik na yung kantar. Ang maingay na lang is yung kanyang tambutso kasi sira yung kanyang exhaust. So ayan, after treatment tahimik na yung idling. Okay na siya. Ayan. Mapagpalang araw guys, so another client na naman tayo na Suzuki Multicab. So ang problema nito is yung cylinder head. So ito yung na-vlog ko nung una na walang hatak, pero bagong overhaul pero walang hatak. So ang problema nito is yung kanyang valve guide. So hindi alam ng mechanic na mali pala yung pagkakabit kasi nga hindi napansin yung valve guide na na may singaw. Okay, so ang gagawin natin ngayon, mag-overhaul ako. Tapos lalagyan natin ng Hado engine treatment para makita nyo rin kung ano yung magiging resulta. So basic pointers pa rin ito guys, yung kanyang cylinder head gasket bubutasan ko. So ito yung pinakamagandang idea para makuha nyo yung pamamaraan kung ano yung dapat yung gawin once na maka-encounter kayo ng mga ganito mga cylinder head gasket na mga walang butas, kulang yung butas. Okay, so hindi ito tinuturo ng ibang mekaniko sapagkat sikreto po ito kasi itong mga ganitong mga bagay guys nagkakaroon to ng problema once na halimbawa nagbili ka ng gasket tapos mali yung pagkakabigay sa iyo o tama man yung laki pero yung problema yung butas, especially nangyayari yan sa mga Honda engine. So ang gagawin natin tuturo ko sa inyo yung basic pointers kung paano gawin, and then maglalagay tayo ng Hado engine treatment para makita nyo rin kung ano magiging resulta. So tara, let's start, let's do it, pasok. So set up natin guys yung head ng Suzuki na F6A old model. Okay, so ating mirador si Brad. Shout out Brad. Shout out sa nanonood ngayon. Ito, inasin ko na namin. Okay. Ito yung niya, rocker arm. Rocker arm sa exhaust. Sa exhaust. Okay, so dito naman nakakabit na siya dito. Ayan na siya. Ayan yung rocker arm niya. Sige, so nakabit na natin yung guys, Conrad. Kakabit kayo nito, kailangan unang-una yung ilalagay is yung main cap. Kailangan may arrow. Yan. Easy pointers. Tapos numbering siya 1, 2, 3, 4. So yung 1 kailangan na sa top ng sa uno. Okay. So nakabit na. Tatakpan na lang yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon is magtutorque na tayo guys ng connecting rod cap bolt. So 40 lang po yung pinaka maximum na torque nito, torque pounds ng kanyang bolt. So baka kasi mabali pag lumampas kayo. Dapat meron kayong panukat kasi kung wala kayong panukat mahirapan kayo. So yun ang tandaan nyo guys, kailangan meron kayong torque wrench, okay, para sure bolt yung tira nyo kasi meron kasi yung 40 ang torque. So magtutorque kayo guys, kailangan pantay lahat. So 40 sa 3, 40 sa 2, 40 rin sa 1. So yun ang tamang torque ng connecting rod bearing sa kanyang connecting rod cap bolt. Tapos pag nakikita nyo na, iigotin nyo na naman. Okay, 40. Kasi yung tinanggal natin to, ang hugot niya is lang, mas 40. So maluwag. So after that, naman tayo, tawag yan sa main cap. Sabay ko Dik. Sila. Cinta lagi? Cinta. Okay. So okay na guys, 80 na higpit natin sa apat na yan main cap. Okay. Kasi nung dati 40 lang higpit niya pagtanggal namin, so napakaluwag. Ngayon 80 natin. So sunod na tanong 80, 80, 80, 80. Okay? Sige. So top na natin para magkakabit na tayo ng ng head gasket. Smile. Okay, so okay na guys. Kakabit na natin yung yung head gasket. So magkakabit na tayo ng head. So bago natin ikabit yung head,
ito mayroon akong basic pointers na ituturo sa inyo. So dito nagkakaroon ng diferensya guys, yung karamihan nag-overheat. Alam nyo kung bakit. So basic pointers pa rin. Pagmasan nyo mabuti yung mga butas. Ayan, pagdating dito wala siyang butas. Okay, so ano yung problema pag walang butas? So nagkakaroon siya ng overheating kasi nga walang butas. May ibang mga head gasket na ang butas tatlo lang dito, pero dito 1, 2, 3 walang butas sa tubig. Ayan dito. Ayan dapat may mga butas yan para hindi ka mag-overheat. So ito walang butas. So gagawin natin, lalagyan natin ang bubutasan natin sa tsa. So marami mga mekaniko na hindi gumagawa nito. Pero pag hindi mo alam yung ganitong technique, mas mahihirapan ka kasi nga hindi mo alam kung ano yung nagiging main cause ng overheating. Okay? So yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. So bubutasan namin para mamaya makita nyo na kompleto na siya ng butas. Ayan ito ganun din wala rin butas rito. Hindi nilagyan ng butas. Pero okay lang yan kasi meron naman butas dito. Tsaka dito. Yan okay lang yan. Ito naman dito. Okay, sige butasan na natin. Takora no? Okay. So ipantay lang siya, ipadaan lang dun sa Okay. So ayan na guys, malinis na. Bantay. Okay na to. Sige. So yun ang mga technique kung paano gawin. So ayun na, pantay na siya, di ba? So ito yung basic pointers guys para hindi kayo mag-overheat. Okay, kung magugulat kayo, nag-overhaul na kayo, especially sa mga baguhan, nag-overhaul na kayo. Tapos pagka-overhaul nyo, nagulat kayo, hindi nyo pa test drive, 2 hours nyo palang pinaandal, nag-overheat na naman. Bakit? Dahil dito, especially sa mga Honda na unit, mga Honda Honda Bigote, yun, yung mga modern ngayon na yung mga latest ngayon is ang nangyayari, tawag yan, yung mga walang butas yung ganito, walang butas yung head gasket, almost 3-4 na sa cooling system niya wala mga butas. So yun ang nagbibigay ng problema sa unit. Ang may butas, instead na dapat kada kanto guys may butas, ang sa Honda 4 ang walang butas, ang may butas yung dito lang. So mag-overheat ka talaga kasi mag-i-stack up yung tubig dito, mag-stagnant so iinit siya, kukulo talaga siya. Okay, so anong gagawin nyo? Ganito gawin nyo, butasan nyo yan para wala kayo tindihing problema, para lahat ng tubig talagang may daloy, maganda yung flow ng cooling system. Okay, so yun ang mga basic pointers para hindi kayo mahirapan. Okay, so maglalagay na tayo ng gasket cement. Yan, pupunuin nyo ng gasket cement yan, and then yung head gasket din, lalagyan din siya ng gasket cement. Tapos yung surface ng head natin, lalagyan din yan siya guys. Okay, so ayun yan natin guys yung sa side head gasket. So bago mo ilagay, lalagyan mo muna ng gasket cement para mapata talaga siya, para dumikit talaga siya. So shoutout sa ating electronics chief technician. Okay, so sige, pasar yun yun. So magkabit kayo dito guys, yung dowel nandun sa kabila, nandyan. Pero huwag mo tanggalin brad, dyan na lang, kay salpak naman lang yan. So ayan yung kailangan set up talaga siya. So yun ang binutasan natin yan. Sige, tapos nagyan lang. So pagkatapos yung head na naman. Okay na, so ikakabit na natin yung head.
yung dowel, yan o, kailangan sa pull, antay. Okay, so yun. Yun ang magiging guide niya para hindi siya gumalaw. Sali akong bolt na. Tapos Yun ang mga basic pointers guys. So pagkatapos niyan, magkakabit na ng cylinder head bolt. Okay, so yun dun sa unit ng ano. unit niya. Oh, purchase man to. Kaya ako sa prepare. Grabe na. Master yung opio eh. Gwapo. Okay lang? Awer. Sunod nito guys, yun na naman ang atong overhaulingon. Tapos itong Ranger na to. Kaway! Okay, so kakabit na natin yung head. 55 lang. So maglalagay kayo ng head bolt. Kailangan kamayan nyo muna. Pag hindi na makamay, sa kanya na hihikitan ng ilan ang to? Gis no? Gis yung Allen wrench. Allen wrench socket ang natin, number. So yun 10 mm. 10 mm. Okay, so may nagtatanong sa atin. Ano? Ay, pila na. Muna, 20 muna. 20. 25. So, higpit kayo una, 20 or 25. Sunod, 35. Sunod, 40 hanggang pinaka-last torque niya. So, medyo pagod tayo guys dahil medyo puyat. Maghigpit kanya kailangan gitna muna, tapos gitna, hulihan, tapos harapan, ganun. Hindi pwede yung isang way. Sensya na kayo guys, medyo puyat tayo, pagod na ito ko. 40. Yun. So 40 from 25, then 30, then 40. Yun yung kanyang torque pounds. Last nyan mga 50, no? 50 reference pinakasagad. 55 ang pinakalas na higpit. Yun. $55. So okay na kurna. So ilan na? 55 na. 45 sa. Isa ka mag-50. Tapos yung pressing kulas. So lang higpit is 55. Last higpit na yan guys. Torque. So pag nakabit na tapos na, ikakabit na naman natin yung kanyang valve train ng overhead. Pala yan, single camshaft lang pala to. Kasi K6A pala ito. Sorry. So ayan, kita nyo naman, gitna muna, tapos gilid ulit para pantay yung ipit ng head sa head gasket. Okay, iwas leaking. Okay, so tapos na natin higpitan guys. Sa 80 yung kanyang torque ng bawat head bolt. So ang gagawin naman natin is ikakabit naman namin yung kanyang buong mechanism ng kanyang overhead camshaft. Okay, so yung pati yung kanyang rocker arms at top assembly. Okay, mahalaga pa guys, makita nyo yung basic pointers. Hindi mabidyohan isa-isa o yung punto by punto. Mahalaga makuha nyo yung pinaka pointers yung mahalaga dyan, yung kanyang individual na pag. So basic pointers pa rin guys. Ayan na, nakabit na natin. So hindi man natin na i-videohan yung step by step ng pagkakabit ng overhead camshaft tsaka yung kanyang rocker arm valve train mechanism. So ang mahalaga makita nyo lang yung basic pointers. So ito yung kanyang rocker arm sa mga tawag niya na sa old school kasi ito yung sistema, kaya pwede mo siyang ma-tune up. Pero yung mga bago ngayon hindi mo na pwedeng i-tune up kasi nga wala na siyang rocker arm. So direct na agad doon sa kanyang sa cam loop and then yung sa kanyang barbula, kaya hindi na siya pwedeng i-tune up. Ma-tune up mo siya kung tatanggalin mo yung head tapos i-undergo mo ng valve resetting. So malaking gastusan na yun, saka tawag niyan medyo masakit na sa bulsa. Okay, so yan yung pagkaka-setup niyan.
And then yung timing naman dito sa ilalim naman ito naman yung yan. Ito. So yung ano niya, yung dot niya kailangan nakatapat dito. Ayan. So yung kanyang yung kanyang cover. Okay. So meron ng marking yan nakalagay. So itatapat mo lang itong dot dito. Kahit yun dito yung pinakamarka niya. Ayan dito. Tapos yung kanyang camshaft naman, crankshaft, nakatapat naman yung dot dito. Ayan o. Ayan o, kita nyo to. Ayan guys. Ayan o, kita nyo to. Ito. Ayan na, sukin ko to. Ayan. So arrow yan siya. Tapos nakatapat naman siya dito. So ito, tsaka ito, nakatapat. So kailangan hindi siya malihis o lumampas o sumobra. O ma-short na kalahati ng ngipin. Kailangan talaga, tapat talaga yan dito mismo sa may araw niya. Kasi pag hindi siya nakatapat sa araw, ayan. Ayan o, kita nyo. Ayan. Tsaka ito, dito, ayan. Ito. Ayan, yan yung araw. So kailangan tapat yan sila. Para sureball talaga na hindi malilihis yung timing. Kasi pag nalihis po yung timing, marami ang sumasakit yung ulo. Okay, kasi hindi talaga na-under. Although a-under yan, pero wala siyang idling na maganda. Okay, so nangyayari, uma-under man siya, malikot. Akala mo spark plug, akala mo electrical, pero yung timing pala yung problema. Kaya nagkakaroon ng back job yung mechanic. So kailangan talaga mag-DIY kayo, especially sa mga baguhan. Kailangan naka-shoot talaga sa tamang timing yan. Okay, timing dito para wala kaintindihin. So ang tanong naman, kung dito naman, may nagtanong sa akin kung ay driving mo ba rito yung water pump tsaka itong tensioner. Hindi na. So maglalagay kayo nito, una nyo ikakabit itong camshaft. So kailangan nakapasok na lahat ng ngipin dito. Okay? Pagkatapos ilalagay mo naman yung sa camshaft dito naman, kailangan tisado na siya, inat na siya. Okay? So kailangan nakapasok naman lahat ng ngipin dito. Ganon. Bago mo dito, kahit wala na yung timing, pag pinasok mo naman yung ngipin dito, si tensioner na ang mag-iinat o hihilain niya lahat yan, lahat ng yung belt, para magkaroon talaga siya ng tisadong yung sistema. Okay, so siya na ang titisan yan. Ngayon pag tinisan niya na yan, kailangan nakainat na talaga yan. Hindi na siya pwede, wala na siyang play. Tapos pag nainat na siya, kailangan sakto talaga na yung timing sa pull doon tsaka dito. So kung gano'n mangyari, okay na siya. Okay? Sunod na step natin gagawin is mag-undergo naman tayo ng tatawag na tune up. So papakita ko sa inyo yung saktong valve clearance ng bawat ng valve intake tsaka exhaust. Okay? So tara, pag-usapan naman natin guys. Let's go. Okay, so ang tamang clearance ng valve clearance nito guys sa kanyang exhaust tsaka intake. Ang intake is 4. Okay, so ang kanyang valve clearance, so lahat po yun ng intake side is 4 mm, and then yung kanyang side naman ng kanyang exhaust is 6 mm. So lagi nyo pong tandaan, ito pong tinitira natin ngayon is bandang ito sa exhaust na part na valve. Okay, so yun yung mga basic pointers guys na dapat yung tandaan. May tanong sa akin yung ilan yung valve clearance. So ito po yung sukat niya, 4 mm ang kanyang 4,000 of an inch ang kanyang 6,000 of an inch naman ang kanyang exhaust na valve clearance. So at least alam niyo yung kayo nito, mag-tune up ito, kailangan sakto talaga, kasi pag hindi nyo alam yung tamang sukat ng tune up, hindi nyo makukuha yung tamang idling, yung tamang napakagandang minor, sapagkat either tukod na siya o late. So kailangan talaga guys, sureball talaga yung dealer net para hindi talaga kayo maproblema once na pinaandar nyo na yan. Okay, so yun ang mga basic pointers, mahalaga makuha nyo yung sistema, yung tamang clearances na bawat valve clearance. So yun talaga yung mga dapat na tandaan nyo guys, kasi mahirap po talaga once na nakabit mo na yan and then may problema sa idling, so automatic ang barbula o valve clearance ang mismo number 1 na pwede mong galawin dyan. Okay, so sige, so lalagyan tayo ng takap guys, and then ikakapit na natin to, tandaan para mabuo natin, pandali natin, tapos maglalagay tayo ng hot engine treatment. Okay, so tara. Mga birador, Brad,
Ang atong ano, head coach oh. Ang atong mirador, si Piganik, Brad Ping, Brad Payat. Ha? Okay, so kapit natin Brad. Nakapit na natin guys yung buong makina. So papadali na natin ngayon yan. Bago na yung carburetor, bago na yung distributor, cap, pati yung mechanism sa loob. Hindi natin na-videoan pagkabit. So naka-timing na rin yan. Ayan. So gagawin, papadali na lang yun siya guys para final. Okay. Sige. Okay, so bago natin papandarin, maglalagay natin ng hot engine treatment. Yung lagi nga pinapromote natin para sureball talaga yung kanyang mechanism na magkakaroon ng grooving doon sa loob ng internal parts, especially liner, yung kanyang piston ring, yung kanyang conrod bearing, minrod bearing, valve train mechanism, cam loop, tsaka yung kanyang main journal. Okay, so ito yung ilalagay natin. So tara, let's go. So okay, so makita nyo naman old model talaga yung Multicab F6A. So ito yung kanyang ito yung kanyang ayan. So bukas nga Brad. So ilalagay natin to bagong overhaul yung unit para maganda lang ang labanan. So i-chrome na lang nyo naman yung loob ng makina mo. So carbon 60. So hado po ito, hado engine treatment na industrial. So ilalagay natin yan para sureball na mag-chrome yung loob ng makina nya para madulas. Okay, so walang ibang yan, isang ganito lang sa mga multicab, isang ganito lang ilalagay natin. Okay, sa mga diesel naman dalawang ganito o 500 ml. Okay, so okay, yun lang yung mga basic pointers guys paano mag carbon chroming. Yan, hado super concentrate. Okay, so sige, start natin yung makina guys. Okay, so yun lang yung mga basic pointers. Sige, so ito yung andar guys. Kanina napaka-gravel ngayon. Medyo tahimik na yung andar. Ang maingay na lang is yung kanyang tambutso kasi sira yung kanyang exhaust. So ayan, after treatment tahimik na yung idling. Okay na siya. Ayan, diba? So cool ang labanan. So at least haka na yung makina. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to my channel. Bye and God bless. See you. Okay. Alright. Da 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 da.